Mga pandaigdigang organisasyon na nagsusulong ng kapayapaan, pagkakaisa, pagtutulungan at kaunlaran. Tatalakayin natin ang mga pandaigdigang organisasyon na nagsusulong ng kapayapaan, pagkakaisa, pagtutulungan at kaunlaran. Itinatag na may kanya-kanyang isinusulong na mithiin at layunin ang bawat samahan o organisasyong pandaigdig na maaaring nagtaguyod ng pangpolitikal, pangkabuhayan, humanitarian o makatao. Pag-aralan natin ang ilan sa may 10,000 samahan sa buong daigdig. Ang ADB o Asian Development Bank. Kahiling tulad ito ng World Bank, WB, na isang pampinansyal na institusyong naglalayong makatuwang sa mga Asyanong bansa. Matatagpuan ang bangkong ito sa Ortigas Center, Mandaluyong sa Pilipinas, na nagpapautang sa mga bansa sa Asya na may layuning makapagbigay ng tulong pinansyal at teknikal para sa pagpapaunlad ng mga proyektong pang-agrikultura at mga gawaing pambayan. Association of Southeast Asian Nations o ASEAN. Binubuo ito ng 10 miyembrong bansa na naglalayong isulong ang pagtutulungan sa larangang pangkabuhayan, politikal, militar, seguridad at sosyo-kultural na mga adhikain para sa bawat kasapi. African Union o AU. Dating kilala ito bilang Organisation of African Unity na itinatag sa Ethiopia taong 1963 na binubuo ng 32 miyembro ng pamahalaan ng mga estado ng Afrika na may layuning magtataguyod ng pagkakaisa at pagkakabuklod-buklod para sa sama-samang pag-unlad ng pangkabuhayan. European Union o EU. Ito ay isang pampolitika at pang-ekonomiyang samahan ng mga bansang kabilang sa kontinenteng Europa. Kaakibat ng pagbuo ng samahang ito ng mga bansa sa Europa ay pagtatatag ng isahang sistema ng pananalapi, mga batas sa pamilihan, kalakalan at panreliyong kaunlaran. International Monetary Fund o IMF. Ito'y pandaigdig na institusyon pampinansyal na nakabase sa Washington DC ng Amerika na may layuning magtaguyod ng pandaigdig na katatagang pinansyal at pagtutulungan, mamamahala ng mga gawaing may kinalaman sa pandaigdig na kalakalan at magtaguyod ng kabuhayang pag-unlad. International Red Cross Society o IRCS. Unang naitatag ito noong 1863 na naglalayong mabigyan ng proteksyon at tulong ang mga biktima ng digmaan o anumang armadong labanan at nagsusulong din ng pagbibigay ng agarang tugon sa mga kalamidad, disgrasya at mga sitwasyong nangangailangan ng makataong pagtugon at tulong. Organization of American States o OAS. Itinatag ito noong 1948 upang isulong at patatagin ang pagkakaisa, kapayapaan, katarungan at pagtutulungan ng mga estadong kasapi ng samahan. Organization of Islamic Cooperation o OIC. Naitatag ito noong 1969 na binubuo ng 57 miyembrong estado kung saan ang 49 na bansang kasapi nito ay mga bansang Muslim. Layunin ng samahang ito ang maitaguyod
at maproteksyonan ang kapakanan ng mga Muslim, kaaktibat ang pagsulong din ng pandaigdig na pagkakaisa at kapayapaan. Organization of Petroleum Exporting Countries o OPEC. Itinatag ito noong 1960 na naglalayong ayusin ang presyo ng langis sa pamilihan ng daigdig upang itaguyod ang interes ng mga kasaping bansa nito. North Atlantic Treaty Organization o NATO. Ito'y isang alyansang pangmilitar na mayroong 30 kasaping bansa mula Europa at North America. Layunin nitong magkakaroon ng sama-samang depensa laban sa anumang paglusob ng mga bansang komunista. Di nagtagal, ang layuning pangmilitar ay naging pangmakataong gawain sa pagsapit ng taong 1972 hanggang 1975 nang maganap ang pagbagsak ng Unyong Soviet. World Bank o WB. Ito ay isang pandaigdig na institusyong pampinansyal na nagpapautang at nagbibigay pondo sa mga papaunlad na bansang naglalayong magpundar ng proyekto o programang teknikal o infrastruktural. World Trade Organization. Ito ay isang intergovernmental o samahang pampamahalaan ng mga bansang miyembro na namamahala sa mga gawaing pangkalakalan ng mga serbisyo at produkto na naglalayong makatulong sa pagpababa o pagpapagaan ng mga usaping may kinalaman sa kota, taripa o anumang restriksyong pangkalakalan. Ang mga organisasyon o samahang tinalakay natin ay iilan lamang sa 10,000 pandaigdigang organisasyon na magkakatulad ang mitiing magkaroon ng pagkakaisa, pagkabubuklod-buklod, pagtutulungan, kapayapaan, at ekonomikong pag-unlad. Aalamin natin ngayon ang mga nagawa ng mga pandaigdigan na organisasyon. Pagkikilala sa karapatan ng kababaihan. Nagsulong ng mga karapatang politikal ang mga kababaihan noong 1952 nang mabuo ang isang dokumentong Convention on the Political Rights of Women. Mga isinulong ng kababaihan, karapatang bumoto, karapatang maihalal sa pwesto sa pamahalaan, karapatang pumili ng kanyang profesyon, karapatang magtrabaho, karapatang tumanggap ng pantay na sweldo ng mga kalalakihan, karapatang magmamay-ari ng ari-arian, at karapatang mag-asawa dahil sa pag-ibig. Pangangalaga sa mga refugee ng digmaan. Ang nangangalaga sa maraming mga refugees na walang matutuluyang ligtas na tahanan at naipit ng mga digmaang mayroon sa isang bansa ay ang United Nations o UN at ang International Red Cross Society o IRCS. Ang mga refugees na ito ay binibigyan ng pansamantalang tirahan at mga pangunahing pangangailangan kagaya ng pagkain, damit at mga kinakailangang atensyong medikal. Pagpapaunlad sa karapatan ng mga bata. Ang United Nations Children's Educational Fund o UNICEF at iba pang padaigdig na organisasyon kagaya ng Save the Children, Plan International at iba pa ay nagbigay sa mga bata ng isang mahihirap na bansa ng pagkain, gamot, damit, pagsasanay sa pagtatrabaho at scholarship. Pagpapaunlad ng kalusugan ng sangkatauhan. Ang United Nations o UN sa pangunguna ng ahensya nitong World Health Organization o WHO ang pangunahing samahang namamahala sa kasalukuyang dinaranas nating krisis sa kalusugan na COVID-19.
Ito ang samahang naglalatag ng mga opisyal na pahayag ng mga direktiba, pagsasaliksik, pagbabago at pag-unlad sa kaso at kalagayan para sa tamang pangangasiwa ng krisis na ito. Pagsusulong ng karapatang pantao. Taon-taon ay ipinagdiriwang ang Human Rights Day tuwing ika-10 ng Disyembre. Pagkatapos mapagtibay ang Universal Declaration of Human Rights noong ika-10 ng Disyembre 1948. Bukod sa United Nations, ay marami pang ibang samahan ang nagtatanggol ng mga karapatang pantao at nagmamatsyag ng mga pagbabago at naglalathala ng mga reports ng mga bansa tungkol sa paglabag ng mga karapatan ng mga pamahalaan. Tandaan natin, ang EU o African Union ay samahang binubuo ng mga bansa sa kontinente ng Afrika na naglalayong itaguyod ang kabutihang pampolitika, pang-ekonomiya, pang-kultura at kahirapan ng mga kasaping estado. Ang Organization of American States o OAS, binubuo naman ito ng nagkakaisang estado sa Amerika na naglalayong isulong ang pagtutulungan at kapayapaan sa pagitan ng mga kasaping estado. International Monetary Fund o IMF, ang pampinansyal na organisasyon na namamahala sa pandaigdigang sistema ng pananalapi at pag-aalok din ng tulong pinansyal at teknikal sa mga papaunlad ng mga bansa. Ang Association of Southeast Asian Nations o ASEAN, binubuo naman ito ng mga bansa sa Asya na naglalayong itaguyod ang kapayapaan at kaunlaran sa mga kasapi sa rehiyon. International Red Cross Society o IRCS, ang pangunahing adhikain ng samahang ito ay ang pangalagaan at magbigay tulong sa mga naging biktima ng digmaan, sakuna o kalamidad. European Union o EU, samahang binuo ng mga bansa sa Europa na naglalayong pag-isahin ang sistemang pananalapi ng rehiyon at ilang batas sa paglalakbay at kalakalan. Organization of Islamic Cooperation o OIC, ito ay organisasyong itinatag ng mga Muslim na naglalayong protektahan at siguraduhin ang kapakanan at interes ng mga miyembro nito sa pamamagitan ng pagsusulong ng kapayapaan at pagkakaisa sa daigdig. North Atlantic Treaty Organization o NATO, ito ay organisasyon ng isang kanluraning alyansang militar na binuo upang depensahan ang mga miyembro laban sa pananalakay ng mga komunistang militar. ASEAN Development Bank o ADB, isang bangko ito na nagpapautang ng puhunan o nagbibigay ng tulong pinansyal sa mga bansa sa Asya. Organization of Petroleum Exporting Countries o OPEC, samahan itong binuo upang maayos na mapangasiwaan ang halaga ng langis sa pandaigdigang pamilihan. Sana naunawaan ninyo ang paksang tinalakay natin. Thank you for watching.